Kamusta po? Hindi ko po alam kung pwede ang kwento na ito sa channel na ito. Pero kung mababasa man, ay thank you in advance agad. Ako po pala si RJ, isang cook sa isang fast food. Pasensya na po kung di ko nasasabihin kung saan ako nagtatrabaho at kung saan ako nakatira. Paulit-ulit lang ang cycle ng buhay ko. Papasok sa trabaho at pagkatapos ay uuwi sa bahay. Pero pag may day off naman, ay naiisipan kong gumala sa kung saan-saan. Kahit ganun lang ang buhay ko ay masaya ako at ipinagpapasalamat ko ito sa ating Panginoon. Ang ikukwento ko po ay higit 5 taon na po ang nakakalipas. Napansin ko na nawala sa lugar namin yung mga adik. Sa aking palagay ay nagtago ang mga ito, nagpakalayo-layo o kaya naman ay patay na. Nakakapaglakad ako ng papunta at pauwi sa amin ng panatag ang kalooban dahil nawala ang mga taong dulong sa bawal na gamot. Inaamin ko, natatakot kasi ako sa mga yon dahil alam ko ang posible nilang gawin sa mga inosenteng tao. Iba na kasi ang tumatakbo sa isipan ng mga yon at nakakaperwisyo rin talaga sila sa amin. Mga higit 3 buwan na ang nakalipas ay nagulat ako nang magsaybalikan ng ibang mga adik sa lugar namin. Mukhang bagong gamit lang ang mga ito. Nagkataon pa na nakatambay ako sa labas ng bahay namin sa di kalayuan. Nang biglang may operasyon pala ang mga pulis. Hinuli sila. Dahil sa operasyon na yun ay nagkagulo. Nagsitakbuhan ang mga tao. Halo-halo na ang mga nagtakbuhan sa direksyon ko. May mga adik at mayroon din namang hindi. Dahil sa nangyari ay napatakbo rin ako. Habang tumatakbo, ay nakarinig ako ng isang malakas na putok ng baril. Hindi ko mawari kung nag-warning shot lang ba o may nanlaban. Yun ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng putok ng baril. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tumatakbo. Parang hihimatayin na ako. Ang nakakatakot pa dun ay may humahabol ring pulis sa amin. May hinahabol ang mga ito dun sa mga tumatakbo. Buti na lamang ay alam nila kung sino ang hahabulin nila. Akala ko ay madadamay na ako. Nung mga sandaling yun, akala ko ay katapusan ko na. Buti na lamang ay nakapagtago agad ako. Nagdadasal na ako sa isip ko at ipinipikit ko na ang aking mga mata. Mga ilang minuto pa ay wala na akong narinig pang kaguluhan. Naging matagumpay na ang biglaang operasyon ng mga kapulisan. Lumabas na ako sa kinatataguan ko at agad na akong bumalik sa bahay. Tulala ako at wala sa sarili dahil sa nangyaring kaguluhan. Masasabi ko rin na pangalawang buhay ko na ito nung mga panahon na yun. Mas naging nakakatakot pa ang naidudulot ng mga buhay. Para sa akin, napakalaking perwisyo ng mga adik na yun. Nang dahil sa kanila, ay muntik na akong madami sa mga kaguluhang yun. Sila talaga ang tunay na perwisyo